Hi, this is Jim and welcome back to my YouTube channel. At ito na nga post ni Barbie sa kanyang IG stories, macaroons and coffee. At ito post naman ni David sa kanyang Instagram, nagbora siya together with Dustin Lee. At yan, napakagwapo ng ating pambansang ginuot. Very glooming siya. Just a picture at kumain ng pizza. At yan, nakaupo. At ito kasama niya si Dustin Yu. At ito, ayan, naglamerda si David. Party with friends. At si Barbie naman ay nagpunta sa luncheon ng Sparkle. Ayan na po. Together with Julie Ann San Jose, kanina Michelle D. Ayan, napakaganda ng ating primetime princess sa kanyang goddess look. Ayan yung kay Michelle D. At yung kay Julie pa rin. At more pictures together with Annette Gosson. Ay sa Asian yan. Si Ma'am Sherlyn at si Michael Foss, manager ni Miguel Tan Felix, ayan, Christopher, and ayan, napakaganda si Barbie. At ito naman, ayan, so rumampa-rampa siya. Baklang-bakla talaga, si Barbie Fortesa, diba? Comic relief. Ayan, proud naman si Julie Ann sa kanya. Baklang-bakla, diba? Nag-model ang bruwa. At yan, nagpapakit sila ni Julie. Ayan, diba, on the camera. Ayan, diba? At ito naman, ayan. So, ginawa nila ng TikTok video ni Cordelia Loves Sports na si Miguel Tan Felix daw ay sobrang makatingin kay Barbie Fortesa. Ex niya yan yun yung first boyfriend niya. Pero ano pa siya, since half-sisters pa yata. Ito ako nagkakamali. So, yun na nga. Raising the glass. At pati raw si Ruru Madrid ay napatingin kay Barbie na sobrang ganda. Yan na nga. Diba? At yan, si Heart, si Sana. I'm making a toast. Ayun, diba? So, si Isabel, yung nasa likod, ayan. At ito naman si Aga Siching talking about David Licauco. Bagong vlogger lang siya, Let's pero watch isa this. siya sa mga kilalang artista sa Pilipinas. Wow. Artista siya? At isa ring tropa ko. Siguradong kilala niyo to sa mga nanonood niyan. Natuwa sila sa ginawa naming videos kasama si Jai. Chinese din siya, katulad ko. At parehas kami ng pinuntahang school. Oh! Yung may restaurant? Ano pangalan? Lupaw ko? Lupaw ko? Ano pangalan? Hindi. At, tama. Kapartner ni Barbie yan. Sino? Pero nasa dulan, ano nga? Ano nga? Tama sinabi ko. Tama yung mismo Yung may Korean restaurant. Si Lupaw ko? Final answer. Basta, Ano katunod, first name diba? niya? David. David. Hi, David. Alam mo talaga, pinanonood ko kayong dalawa ni Barbie. Anong whole name niya? Tinitingnan ko yung action mo. Action? Sa drama nila, yung kay Barbie. Siya naman sigang gangster. Supporter. David! Lupang ko? Yan. Ano talagang pangalan niya? Lupaw ko. Lupaw ko. Yan. With conviction, David! David Lupaw ko! Yan. Lagot kayo sa mga fans ni David. Ano ba talaga pangalan, apelido niya? Likaw ko. Lupaw ko. Tarantado anak ko, David eh. Pasensya ka na, gago anak ko eh. Diba? Lupaw ko. Tinatanong ko, pilit niyang nililigaw yung surname mo. David. Ayun na nga, so mukhang gagawa ng collab vlog si Aga Siching ulit at saka si David Licauco. And next naman ay yung 24 oras Sparkle Luncheon Pero bago yan, na with a grateful feature heart na nagsama-sama sa Chika ng Minute. Sparkle Stars sa Thanksgiving Luncheon para sa kanilang partners and advertisers. Makichika kay Nelson Canlas. Okay. So, yan, mga bosses. Po ng ilan sa biggest and brightest Sparkle artists At yan, si pasalamatan Sanya. ng ilang advertisers at partners sa isang Thanksgiving Si Barbie. luncheon sa pangunguna Si ni Kate. GMA Network Incorporated Senior Vice President Attorney Annette Gosson Valdez. Dumating para mag-thank you sina Heart Evangelista, Si Heart. Marquez T, Barbie Ayan, Fortesa, Julian San Jose, Sanya Michelle Lopez, Dion. Kailin Ayan. Alcantara, Si Ruru Madrid Kailin, at Bianca Umali, Ruru and Miguel Bianca. Tan Felix at Isabel Ortega,
Gabby Garcia at Khalil Ramos at marami pang iba. Kasama namin ang mga friends namin na advertisers, everyone who have been supporting and we have been collaborating with na mga brands. Kasama namin today and we are very thankful. Siyempre, pinagkakatiwalaan nila kami and also yung Sparkle, pinagkakatiwalaan nila with their brand. So, siyempre, it's nice to have this kind of appreciation launch for them, diba? To give thanks na rin. Siyempre, di rin naman namin mararating kung nasan kami kung di rin naman dahil sa kanila. Super happy kami kasi at least we get to meet, other people, other clients, other brands as well, and we get to develop a relationship with them. Nag-enjoy ako na makakwentuhan sila na walang work, alam mo yun, parang simpleng lunch lang, Thanksgiving. So parang mas nakikilala niyo yung isa't isa dahil wala kayo sa workplace eh. It's an opportunity also for our partners to see up close and personal how beautiful, handsome, and talented they are. Kung naging maningning ang Sparkle ngayong 2023, mas malaki pa ang aasahan sa mga kapuso stars sa susunod na taon. Marami ring events next year, may magde-debut, merong ilo-launch na napakagandang soap opera, dalawa nga na mga Sparkle artists talaga yung nandun. So actually, tuloy-tuloy next year. So I think yung minimension dito ni Ma'am Annette ay yung Pulang Araw Nelson Canlas, updated at yung at ito naman ay nilabas ng Kimans, isang napaka-sweet na Barda Cliff kung saan nagpipikabo o bulaga si Barbie at saka si David. Ayan, nasa harap ng yung pang action. Diba? Nagsisilipan. Ayan. At ito naman ay bagong upload lang to. Nasa Bora yata. Nung nagbora si David during the long weekend. At yan, naka-topless. Sayang, sila nakita na nila naka-topless, no? Ako hindi ko pa nakita. Grabe, inggit ako. Anyway, ayan na nga ang ating pambansang Ginoo na naglamirda sa Boracay with Dustin Yu. At may kasal yata silang pinuntahan. Pero wala siya doon sa video ng kasal. At next naman, ito yung kay Luis Manzano. One thing about kay Barbie na siguro na pag-usapan na to over and over again, your personal life is out there. Sobra. I mean, before, ganun talaga sa showbiz. Pero para sa akin, especially this last year, mas na-amplify ng lahat na bawat galaw mo, anong pakiramdam na... I think that's the perfect term, na-amplify. Na-amplify. Kasi kumbaga pinag-uusapan na rin. It's always been there. Oo. Diba? So eto, anong pakiramdam na ngayon, bigla na lang, pak! Kung pinag-uusapan dati, eto times 100. Tapos ngayon, kumbaga nalalagyan pa ng iba't ibang mga kulay. Yes. Kasi hindi ko naman talaga po inaasahan eh. Noong una, na-overwhelm ako. To the point na kinailangan kong puntahan ng kapatid ko sa Chicago. Kasi parang para sa akin masyadong naging overwhelming. Parang nakakalunod masyado. I mean, I really liked the attention, the recognition, pero syempre kasabay nun yung masyadong lahat parang naging critique. Oo, diba? syempre. Parang kahit hindi na sa pag-arte, yung personal mong buhay, parang tinuturuan ka nila paano ka mabuhay. Yung ganon, just because nakilala nila ako sa Maria Clara Tutara, yung ganon. So parang sa akin, nalunod ako for a time. So, I had to leave. Nagbakasyon ako sa kapatid ko sa Amerika, kasama ng mga pamangkin ko. Just pagkakasabi mo, parang dinidiin mo sa akin sa Amerika. Tingin mo, hindi pa ako nakakapuntang Amerika. Sa Amerika talaga. Parang dinidiin mo sa may visa ka? May visa din ako. Minsan lang ako mag-Amerika, kaya pag ulit-ulitin na natin. Di ba talagang dinidiin mo sa akin sa Chicago, sa Amerika? Kasi nga there. Nakapunta ako doon. Roro pa nga ginamit ko. 4 na buwan niya. No, when you say nalunod, what was it? Parang sleepless nights, may anxiety? No naman sleepless nights. But like, hindi naman sobrang tagal. Pero I've been in the industry for 15 years. Tapos parang, nagkakaroon ako ng highs and lows, career rise, hindi ba? Pero nung high times ko dati, hindi naman ganitong level. Masaya. Hindi ganito na nangihimasok sa personal na buhay. Ibang level na kasi ngayon Oo, lalo na with social media, di ba? Parang lahat, they all have the power to say what they want. Na parang, teka lang, di nyo naman ako kilala, di ba? So yun lang naman. And then, sobrang therapeutic sa akin nung trip na yun. Kasi pagbalik ko, pare-parehas pa rin naman yung sinasabi sa akin, pare-parehas pa rin naman yung tingin ng mga tao sa akin.
Pero mas naging maluwag na yung paghinga ko, naging parang mas kalmado na ako. Kaya asthmatic ka lang? Hindi kaya parang may something wrong. Pa-check up ka kaya? Pa-x-ray ka? Baka may TB ka? Hindi yung ganun, yung talagang mas gumaan yung loob ko, mas parang bumalik ako doon sa mindset na gusto mo to, pangarap mong ma-recognize. Syempre, hindi naman sa lahat ng pagkakataon, maganda ang nangyayari sa'yo. Syempre, kung may recognition, merong konting... may kasama yan, part and parcel. Yan. So, in-embrace ko na lang din. Is it difficult for you? Sabi ko nga, isa sa mga napupuna palagi is, your love life and your on-screen partnership. Mahirap ba for you to draw that line? Hirap talaga maging maganda. As in, sabi ko talaga, uy! Sabi ko talaga, guys, hindi tao lang din ako. Naiinis ako sa'yo! Nanggigigil ako sa'yo! Pasalamat ka na dyan, tatay mo! Hindi ko alam mo, siguro sa career ko, yan ang hindi ko inakalang may encounter kong problema. Yung ganyung klaseng problema. Lalo na sa edad kong to, na 26, pag-uusapan pa ba natin yan? I mean, like, I'd like to believe na nag-mature na rin ako. 'Di ba? So parang, to go back to that, tapos parang na-overshadow niya yung achievements ko as a person. Yung spotlight nandun. As an actress, na yun naman talaga yung dahilan kaya ako pumasok sa showbiz. Na-overshadow siya ng love life ko at ng, diba, yung parang sabi ko, sayang lang. Kasi, actually, I saw one interview na sinabi mo talaga, na kumbaga, correct me if I'm wrong, sa words na sinabi mo, parang napupuno ka na. Basta may parang, or pagod na pagod ka nang sagutin yun. May isang interview ka na parang may binitawan kang ganun linya na... Actually, lang yata yung caption, pero hindi ako yung nagsabi talaga na napupuno na ako. Oo. Pero yun nga yung tanong, like, hindi ba nagsiselos si Jack? Yun na naman, yun na naman. David, yes. So parang, ang sinabi ko lang, nauubusan na ako ng isasagot. Kasi yun lagi yung tanong. Nauubusan na ako ng isasagot kung paano pa i-construct yung sentence na hindi nga po, okay po kaming tatlo. Okay po kami ni Jack, okay kami ni David, okay si Jack at si David. Yung ganon. So, yun lang. Naubusan lang talaga ako ng sagot, pero hindi naman ako napupuno. No, nakakatuwa because the fact na sabi mo nga, okay kayo ni Jack, okay kayo ni David, sila ang okay. It shows a lot of maturity. Kasi sa industriya natin, napakadali na pagmulan yun ng away, ng inis, ng conflict. So, if you have that working relationship sa inyong tatlo, it speaks volumes, diba, of your maturity. Kaya kahit ako nung personally, ayoko din pag-usapan or ungkatin yun, diba? Kasi kumbaga, balato ko na sa yun. Diba? Di, totoo naman eh. Kasi diba, artista rin naman ako, nangyari na rin sa punto na pinag-uusapan yung love life ko. Ngayon, syempre, masarap pag-usapan kasi kasal na ako. Pero diba yung naranasan ko na yung nakaupo ka, tapos yung sinubusan... Yung hot seat. Hot seat ka. Kaya yung iniiba mo na yung topic, tapos binabalik mo. Oo, so sabi ko, babato ko lang once, tapos ibabalato ko na sa'yo yun. Diba? Hindi ko na kailangan ungkatin yun. Pero ikaw, sabi mo nga, you're trying to achieve, you're focused on your achievements as an actress. Medyo tabi muna love team, tabi muna ang personal life mo. I will leave you with Luis' words of wisdom. Mukha lang akong ganito, Barbie, pero nagbibigay ako ng mga matinding mga words of wisdom. Bakit? Wala pa ako sinasabi, natatawa na yung mga staff ko. Lahat naman tayo ay nagkaka-crush. Lahat naman tayo yung parang, ay, gusto ko siya, sana maging jowa ko siya, sana mapangasawa ko siya. Ang pinaka-importante po dyan ay dasal. Kasama yan ang dasal. So, palagi po, bago matulog, ang sabihin niyo lang po, kung hindi po siya para sa akin, pwede niyo na po siya kunin. Hindi ba pwede? I love... Sorry. Words of wisdom ko nga yung tinatawanan mo. Ang galing nga. Gusto din ko yun. Barbie, thank you very much. Thank you. Maraming salamat sa lahat ng mga nanonood ng Lucky TV, Luis Dasen. Intense. Tapos, sayang dahil gusto kong makatrabaho si Michelle Hill. Of course. Pero, eto totoo to. Ito joke. Yung mami mo. Sana. Ako, nai-imagine ko na magkatrabaho kayo ni Momski. Sana matuloy yan. Diba? Momski, sana na gumawa ng paraan. So, yun na nga. So, ang mga takeaways doon ay gusto makatrabaho ni Barbie, si Vilma Santos. Nag-Chicago siya dahil doon sa mga call-outs sa love life niya, actually palagay ko. So,
May point naman kasi mga fans, no? So, medyo napaisip din si Barbie. Kung sino siguro yung pipiliin doon. So, kasi ako meron ka ng perfect boyfriend, hindi mo na kailangan mag-isip, diba? Kahit ano pa yung idikta ng iba sa'yo, confident ka na yun pa rin ang pipiliin mo. So, medyo napaisip siya doon nung panahon na yun. At lastly, nagtataka din ako bakit yung tungkol sa crush na hindi makuha yung payo ni, sa kanya, Luis. Sino ba yung crush niya na hindi niya makuha? Anyway, ito yung picture ni David with his dog Hershey, at yung isa naman ay picture ni Barbie together with her dog Bruno. Now, if you like this video, please give it a thumbs up and please subscribe to my YouTube channel for more Barda updates. See you in my next vlog. Bye!